sa mga bagay na pinagkaloob mo sa akin, sa mga bagay, Lord, na ibinigay mo sa akin na para po magamit ko sa iyong kalwalhatian. Amen. At sa bagong taon na ito, naniniwala ako mga kapatid, we declare that this year is the year of breakthrough. Itong year na ito, para sa bawat isa na talagang hahanap sa mukha at katwiran ng Diyos, talaga pong tuloy-tuloy magkakaroon po ng breakthrough. Pag sinabi ko pong breakthrough, hindi po ibig sabihin smooth lahat. Meron pong mga iba't ibang pagsubok at kalakip ng pagsubok na yun ay pagpapala, mga kapatid. Amen. Tuloy po tayo sa ating series. Everybody say, Overflow. Overflow. Yeah. It talks about the Holy Spirit. Ibig sabihin yung nag-uumapaw, nabanggit din po ni Ninang Mila kanina, no? Yung kapag talagang naghandog tayo, una ang ating buhay sa Diyos, pangalawa yung mga mahalaga, maiinam mula sa ating buhay, ang pangako ng Diyos, aapaw yung kamalik. Tunay na ang Holy Spirit, ang banal na Espiritu, will do the overflowing blessings in our lives, mga kapatid. Kaya napakahalaga sa buhay natin, pinag-usapan, pinag-aralan natin nung nakaraan, nung natanggap ng mga apostol sa Gawa, Acts chapter 1 verse 8, ang banal na Espiritu, they receive power. Amen. Amen. Everybody say power. Power. Ayan, no? Kapangyarihan mula sa Diyos na hindi mahiya, ipahayag yung kabutihan niya, hindi natin ikahiya yung salita ng Diyos. Ibig sabihin, kahit merong mga persecution, kahit meron pong mga hindi sang-ayon sa iyo, tuloy ka lang dahil ang overflowing blessings ng Panginoon ay sa iyo. Sapagkat kapag sinunod po natin ang kalooban ng Diyos na banggit sa devotion, kasunod po doon yung overflow. Hindi lang po ito mga material blessings, no? Hindi lang po ito mga basta sa kalusugan or health, no? Lalo-lalo na sa spiritual blessings. Makakaranas ka ng mga bagay na akala mo hindi mo mararanasan. Pero ipaparanas sa iyo ng Lord para ipakita sa iyong pamilya, sa iyong mga mahal sa buhay na ang Diyos mo ay totoo, na nagmamahal at totoong nagpapala sa iyo. Amen. So, napakahalaga, basahin natin, tuloy natin sa Acts chapter 2. Handa na po ba tayo, mga kapatid? Are we excited to hear the word? Amen. This is the word of God from the apostles at dumating po sa atin. Basahin po natin sa Acts chapter 2, sa verse 37 to 41. Napagabat ang kanilang kalooban nang marinig ito. Kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo at talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Santong Espiritu. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. Marami pang inilahad si Pedro upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila, iligtas ninyo ang inyong mga sarili mula sa parusang sasapitin ng mga masasamang lahing ito. Kaya't ang mga naniwala sa ipinangaral niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na iyon. Overflow, mga kapatid. Tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw na ito at patuloy, Lord, na gabayan mo kami, bigyan mo kami ng sapat na karunungan, sapat, Lord, na kaalaman upang maunawaan ang nais mong ipahayag sa amin ngayon. At ito'y aming maisabuhay, mai-apply, at mai-share din naman, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay. Nang sa gayon, Lord, tuloy-tuloy po ang advancement ng iyong kingdom, na ang mga tao, Panginoon, ay maging anak mo, makapagbalik loob sa iyo. Salamat po, Panginoon. We give you all praise, glory, and honor in the mighty name of Jesus Christ our Lord. Amen. Sinabi po dito sa ating binasa, mga kapatid, yung repentance. Everybody say repentance. Ano po ba ang ibig sabihin ng pagsisisi? No? Ito po ba
ay yung one time na ikaw ay talagang dumulog sa Panginoon at pagkatapos noon ay nakalimutan mo na yung kanyang salita? O ito po ba ay isang lifestyle na araw-araw iyong isinasabuhay ang pagsisisi? Amen. Nananawagan po ang magandang balita ng Panginoon, ang pinakapunto po niyan ay pagsisisi. Naalala niyo po kay John the Baptist pa lamang, nung sinabi niya, "Repent, for the kingdom of God is near," or is at hand. Amen. Bakit po kailangan ng pagsisisi? Dahil kung wala pong pagsisisi, hindi po tayo makakapagbalik loob sa Diyos. Amen. Hindi po pwede magsama ang Diyos na banal at taong makasalanan. Amen. Kaya naman ang ating Panginoong Diyos, ibinigay niya ang Panginoong Kristo upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan, sapagkat hindi natin kayang gawin na mawala ang kasalanan sa ganang ating sarili. Sino dito yung kaya niyang pabanalin yung sarili niya? Kaya niyang pabaitin. Siguro kaya mong maging mabait after New Year, 1 week lang, no? Pero after nun, wala na. Balik ka na sa dati mong ugali. Pero sinasabi po dito, kapag nakilala mo ang Panginoon at nanahan sa iyo ang banal na Espiritu, magkakaroon ng transformation. Amen. Amen. Everybody say transformation. Transformation. Pagbabago ng buhay. Repentance, ibig sabihin, tatalikod ka sa dati mong pagkatao at ngayon tatanggapin mo ang kaloob ng Diyos sa iyo na bagong buhay at bagong pagpapala sa buhay mo. Amen. So, balik tayo dun sa verse 37. Si Pedro po ay nangangaral. Nang mga panahong ito, si Pedro ay napakatapang na sapagkat na receive niya na, natanggap niya na ang banal na Espiritu. Kung maalala niyo, doong nabubuhay pa ang Panginoong Kristo, kasama niya, nagawa niya pong itatwa ang Panginoon ng 3 beses. Amen? Si Pedro po, noong mga panahon na yun, siya ay duwag. No? Siya ay nahihiya na mapabilang sa grupo ng Panginoong Jesus na matawag ng isang follower of Jesus Christ. Sa atin po bang panahon ngayon, nakakahiya po ba na tawagin tayong follower of Jesus Christ? Nakakahiya po ba tawagin tayong disciples of Christ? No? Sabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 1 verse 16, "Do not be ashamed of the gospel, for this is the will of God for the salvation of men." This is the power of God in Christ for the salvation of men. Wala pong nakakahiya sa pagsunod sa Panginoon. Wala pong nakakahiya sa pag-declare that Jesus is your Lord and Savior and He is your King. Ang nakakahiya po, yung tayo po ay nalulunod sa kasalanan at patuloy na mapapahamak. Yun po ang nakakahiya. At ayaw po ng Panginoon mangyari sa atin yun. Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Lord. Mahal ka ng Lord. Ayan. No? Kaya ipinagkaloob ang banal na Espiritu, pagkatunayan, mahal tayo ng Panginoon. No? Hindi lang ang Panginoong Jesus na bayubay sa krus, kung hindi binigay niya pa yung kailangan natin na makakasama magpakailanman. Walang iba kundi ang banal na Espiritu. The very presence, yung presensya ng Diyos. Everybody say presence of God. Presence of God. Yun po yung Holy Spirit. Kapag presence of God ang sumasa iyo, ang Holy Spirit, kahit nabanggit kanina, pagod na pagod ka, kahit hirap na hirap ka, napakaraming problema, may sakit, karamdaman ka pa, kapag naroon ang presence of God, hindi ka lulubog. Hindi ka tuluyang malulugmok. Sapagkat meron kang patnubay, meron kang kaagapay, meron kang gabay sa landas na iyong dinaraanan. Amen. Hallelujah. Dahil nga ibinigay po sa atin ang banal na Espiritu, the very presence of God Amen. sa buhay mo. Hallelujah. Malalaman mo ang isang tao na nandun ang presence of God sa kahit anong pagsubok, hindi siya susuko Amen. at patuloy na magpupuri, maglilingkod sa Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Malalaman mo ang isang taong tunay na nagsisi. No? Hindi niya na
ikinakatuwa yung mga bagay ng kasalanan. Kung hindi, yun ay kanya nang itinatakwil sa kanyang buhay at itinatanggap ang bagong kaloob na buhay mula sa Diyos. Hallelujah. Amen. Yun po ang taong tunay na nagsisisi. Araw-araw po yun. Kaya nga nung nangaral si Pedro sa English, ang sabi doon, it cuts to their hearts. Merong talagang tusok sa kanilang puso nung narinig nila yung gospel, yung narinig nila yung sakripisyo ng Panginoon. Inihiyak mismo ni Apostol Pedro na bagabag ang kanilang kalooban nung narinig nila kung gaano kabuti ang Diyos, kung gaano yung ginawa, sakripisyo ng Diyos, ipinagkaloob yung mismong bugtong na anak. Isipin niyo, Diyos bumaba sa pinakamababang posisyon para lang tayo po ay maabot sapagkat tayo nandoon sa pinakamababa at walang magawa sa kasalanan. Kaya tinanong nila si Apostol Pedro, maganda po yung tanong ng mga tao. Sabi doon, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? Sino dito yung ganoon din yung tanong niya? Na? Yung tanong niya sa Lord, Lord, ano po ang dapat kong gawin? Ngayong narinig ko tong salita mo, ngayong nagkakaroon na ako, Lord, ng kaliwanagan, no, sa buhay ko na hindi ito about religion, hindi ito about sa grupo o sekta ng kung sino, hindi ito about doon sa kung sinong tao, kung hindi ito about sa Panginoong Kristo na siyang nagsakripisyo para sa ating mga kasalanan. Palakpakan po natin ang Panginoon. No? Kasi po, ang isa po hadlang sa mga tao para makapagbalik loob sa Panginoon, alam niyo po kung ano? Pagiging relihiyoso. Hallelujah. Tapatan po tayo, Yes. mga kapatid. Yes. Ang Pilipinas, sinasabi, the only Christian country in this Asia, Southern Asia. No? Sinasabing may Diyos ang mga Pilipino, pero bakit ganoon? Tila bang walang takot sa Diyos ang karamihan ng mga Pilipino, pero mga relihiyoso. Amen. Yes. Hallelujah. Religion is good, but it cannot save you. Yes. Hallelujah. Only personal relationship, personal acceptance doon sa nagtubos sa iyo. Walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Amen. Walang ibang pangalan, walang ibang kung sino man ang gumawa noon para sa ating mga kasalanan, nagbayad, nagbuwis ng buhay, kundi ang Panginoong Kristo. Yes. Hallelujah. Amen. Kaya ang pagsisisi, mga kapatid, no, 180 degrees, no, tatalikod ka mula sa kasalanan. You have decided to follow the Lord Jesus Christ. Bakit? Wala nang ibang paraan eh. Para maayos yung buhay natin eh. Wala nang ibang paraan ng pagbabago kahit anong rehab ka, no, kung meron kang addiction, kahit anong gawin sa iyo. Hindi natin binabaliwala yung mga psychologists, pero nababalitaan natin maraming tao labas-pasok sa rehab. Yes. Pero nung simula sila'y nakakilala, nakarinig ng salita ng Panginoon, nagkaroon ng transformation. Amen. Sapagkat mas makapangyarihan ang salita ng Diyos kaysa sa salita ng tao. Amen. Amen. Hallelujah. Kahit po sa anong aral natin ng pagbabago ng buhay para i-apply sa ating mga tao, hindi po mababago buhay ng tao kung walang Diyos. Amen. Hallelujah. Sapagkat siya ang lumikha. Siya ang higit na nakakaalam kung ano ang karapat-dapat nating gawin. Kaya maganda yung tanong ng mga taong nakarinig. Kapatid, ano ang dapat kong gawin? Amen. Ang sabi ni Apostol Pedro, ito po, sa verse 38, pagsisihan ninyo, talikuran ang inyong mga kasalanan, at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo, upang kayo'y patawarin. Meron pong solusyon. Yes. Meron pong paraan ang Panginoon para makatanggap tayo ng kapatawaran. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Santong Espiritu. Amen. Hallelujah. Ang isa po sa senyales na isang tao nakatanggap ng kapatawaran ng Diyos, siya rin ay marunong magpatawad. Amen. Hallelujah. Meron pong mga nagpatotoong mga Kristiyano, no, isang Kristiyano, isang pastor siya, no, ni-rape yung kanyang anak ng maraming lalaki.
Ngunit, nagawa pa rin nilang patawarin Yes. yung mga magnanakaw na yon at yung mga gumahasa sa anak niya. Glory to God. Hallelujah. Meron din nagpatotoo isang Kristiyano, pinatay yung kapatid niya. Nung nakita niya yung kriminal sa kulungan, yung laman niya gustong gumanti. Pero ang banal na espiritu ang kumilos at pinatawad niya yung tao. Binahaginan niya pa ng magandang balita Amen. at nakapagbalik loob sa Diyos. Amen. Imposible sa atin yung ganun. Kasi sa atin, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Yes. Ganun tayong mga tao. Pero dahil sa banal na espiritu, sa presensya ng Diyos, na naipagkaloob sa atin dahilan sa sakripisyo ng Panginoon Jesus, tayo'y nakakagawang magpatawad. Tayo'y nakakagawang magpasensya. Na dati-rati, yung pasensya mo, parang tuldok lang. Ngayon, gumuguhit na. Amen. Hallelujah. Amen. Isa rin po ako no, na liboy pasensya ko, madali umiinit ulo ko. Pero because of the Holy Spirit, tinuruan ho tayo magpatawad sa mga nanakit sa atin, sa mga sumira sa atin, sa mga humila sa atin pababa. Ang sabi ng Biblia, maging kaaway mo, ibigin mo. Amen. Hallelujah. Madali po ba? Hindi. Hindi po madali ang buhay Kristiyano. Maging kaaway mo, yung nanakit sa iyo, ipanalangin mo, pagpalain mo, i-bless mo pa. That is extraordinary. Because our God is not ordinary. Amen? Kaya po, ganoon na lamang katapang si Apostol Pedro na mangaral dahil handa siyang mamatay anytime for the advancement of the kingdom of God. Amen. Ganun po ang kanyang pananampalataya. Ang sabi po sa next verse, sapagkat ang pangako, everybody say promise. Promise. Meron pong pangako ang Diyos. Ang pangako ay para sa inyo. Sabi mo sa katabi mo, para sa iyo yun. Amen. Parang hindi naniniwala yung kapatid mo. No? Sabi mo, yung pangako ng Diyos para sa iyo yun. Tanggapin mo. Parang sinasabi ng katabi mo, totoo kaya yun? Kasi yung sa sitwasyon ng buhay mo ngayon, parang ang layo eh. No. Ang pananampalataya, mga kapatid, yun yung katiyakan ng mga bagay na darating. Amen. Kahit hindi pa man yan ngayon mo nakikita, basta ipinangako ng Panginoon at ikaw ay handang sumunod sa kanyang salita, makakamtan mo yun. It's just a matter of time. Amen. At sa inyong mga anak, no, hindi lang para sa magulang, hindi lang sa iyo, kundi sa iyong mga anak. At alam niyo ba, hanggang sa 4th generation, pangako pa rin ng Panginoon. Amen. Kaya, sino dito yung talagang gustong magtanim ng kabutihan? Amen. Alam niyo po ba, kahit hindi niyo yan anihin sa panahon ngayon, aanihin yan ng mga anak niyo, ng mga apo niyo, ng mga Yes. susunod Hallelujah. sa inyong mga henerasyon, sapagkat ang Diyos ay mabuti. Amen. Naniniwala ako na ang bawat isa na narito na tumatanggap sa salita ng Panginoon, pagpapalain ng lahi mo. Yes. Hallelujah. No? The Lord will bless you and will keep you and will make His face shine upon you. Amen. Hallelujah. Not only for you, but in your children and your children's children. Ganun po kabuti ang Diyos. Na yung mga ginagawa natin para sa Diyos sa mga panahong ito, kailanman hindi mababaliwala. Ang mag-aani po nito ng mga ginagawa natin, hindi lang tayo, kundi yung ating salinlahi. Amen. Hallelujah. Kaya kapatid, kung nais mong maputol yung mga sumpa sa iyong pamilya, sumpa ng kahirapan, sumpa ng mga pagkagalit-galit ng pamilya, ba? Sumpa ng hindi pagkakasundo sa pamilya, kung nais mo maputol yung mga sumpa na yan, tanggapin mo ang salita ng Diyos, magsisika at magbalik loob sa Kanya. Amen. Hallelujah. Sa lahat ng nasa malayo, maging yung mga malayo mong kaibigan, kamag-anak, mapagpapala dahil sa buhay mo. Amen. Hallelujah. Maging yung mga malayo, kahit mga nasa ibang bansa ka pa yan, yung mga kamag-anak mo kapag
inirelease mo yung blessing, inirelease mo yung gospel, at kanila ito'y tinanggap, sila rin ay kasama sa pangako ng Diyos. Amen. Hallelujah. Sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. Alam mo ba kung bakit ka narito? Sabi mo sa katabi mo, tinawag tayo ng Diyos. Tinawag tayo ng Diyos. Tinawag tayo. Hindi ako naririto dahil sa kagustuhan ko. Sa katunayan, tinanong ko ang Panginoon, Lord, bakit ako? Yan din ba yung tanong nyo? Yes. Hallelujah. Lord, bakit ako yung nagpapastor dito? Sino ba ako? Wala naman po akong sinabi, Panginoon. Pero nakita ko sa Biblia, kayang gamitin ng Panginoon yung mga walang sinabi para ilahad yung kanyang kalwalhatian. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. At dahil sa Panginoon, magkakaroon ngayon ng liwanag sa iyong buhay. Hindi lang sa iyo, maging sa mga mahal mo sa buhay. Amen. No? Kaya mahalaga yung salita ng Diyos eh. Ang sabi sa verse 40, marami pang inilahad si Pedro. Nag-testimony si Pedro, malamang. Yes. Amen. Kaya maganda, nagbabahaginan tayo. Amen. Nagtatapatan tayo ng ating mga kahinaan, ng ating mga nararanasan. Huwag nating itago yan. Ang essential na kapatiran, mga kapatid, ay nagdadalanginan. Amen. At para tayo makapagbuhatan ng ating mga bigatin, sabihin natin kung ano yung mabigat. Yes. Hallelujah. Amen? Huwag nating sarilinin. Hindi ka nag-iisa, sabi mo sa kapatid mo. Hindi ka nag-iisa. Kasi alam nyo, tumataas po yung rating ng suicide. Alam nyo kung bakit? They feel alone. They feel yung mga suicidal thoughts, yung mga taong nakakaranas niyan, anxiety, depression, akala nila wala ng pag-asa at akala nila sila ay nag-iisa. Tayong mga tao sadyang makakalimutin ano. Kaya lagi paulit-ulit ang pananampalataya na gagaling sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Napakahalaga, lagi araw-araw, meron kang personal na pagkain. Bulay-bulayin ang salita ng Diyos. Meron kang panalangin na may pasasalamat sa Kanya. Nang sa gayon, ang presensya ng Diyos maging aktibo. At alam mo ba, kapag aktibo ang presensya ng Diyos sa iyo, bukas na bukas ang langit sa lahat ng pagpapala sa iyo at sa iyong pamilya. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Andon yung divine protection, divine intervention. Kapag bukas na bukas, open heaven. Nandoon ang wisdom, knowledge, and understanding. Amen. Mauunawaan mo, bakit nagkaganito ang pamilya ko? Bakit narito kami sa sitwasyon na ito? At mauunawaan, ipapahayag sa iyo ng Panginoon. Ito ang solusyon, anak. Amen. Merong paraan. Hindi pa tapos ang lahat. Amen. Hallelujah. Merong bagong simula. No? Huwag mong ikumpara yung sarili mo sa iba. Mag-focus ka sa Panginoon, sa relasyon mo sa Kanya, at lalayag at lalayong ang iyong pananampalataya. Lilipad ka na katulad ng mga agila na merong lakas na kayang sumuong sa bawat bagyo. Amen. Amen? Kaya nakita, narinig ng mga unbelievers at na naging believers na pinatunayan ni Apostol Pedro at nanawagan sa kanila, iligtas ninyo ang inyong mga sarili mula sa parusang sasapitin ng masasamang lahing ito. Naniniwala ba tayo yung lahi natin masama? Hindi. Nung wala pa tayo sa Panginoon? Yes. Noon. Yes. Ngayon. Wala naman pong naging karapat-dapat sa paningin ng Yes. Diyos. Kaya nga bumaba ang Panginoon. Amen. No? Alam niyo po, ang isang ingredients para sa tunay na pagsisisi, yung aminin mo talaga masama kang tao. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Kasi kapag tininay natin, hindi, wala naman akong inaagrabyadong tao. Wala naman akong pinapatay. Wala naman akong ninanakaw. Hindi po yun eh. Ang standard po ng Panginoon, holiness. Amen. At hindi po natin maabot ang standard na yon dahil nagsimula yun sa una nating magulang, si Adan at si Eva, nung sila'y nagkasala, na wala po yung original na disenyo. Yes. Kaya naman, gumawa ang Diyos ng paraan, maging bugtong niyang anak, mismong anak niya. Isipin mo, anak niya, inalay niya. Yes. Hallelujah. Gaano kalaking pag-ibig yun? Amen. Hallelujah. Nagawa niyang
ialay ang kanyang anak. Kasi po, naniniwala tayo ang Diyos ay hustisya. Tama po ba? Amen. Hallelujah. Hindi niya ito tolerate ang kasalanan. Yes. Hindi ito tolerate ng Panginoon yung kasalanan. Dahil because God is justice, and at the same time, God is merciful, God is gracious, God is love. Amen. Hallelujah. Kaya naman, naisip ng Diyos, papaano ko maililigtas itong mga taong ito? Sila'y nagkasala sa akin. Dapat silang makatikim at maparoon doon sa parusa. Yes. Hallelujah. Ayon sa hustisya ng Diyos. Amen. Amen. Dahil tayo masasamang lahi, aminin nyo man o hindi. Hallelujah. Pero, dahil ang Diyos ay mabiyaya, ang Diyos ay tapat at mabuti, mahabaging Diyos, inaalay niya ang kanyang bugtong na anak para sa ating lahat. Hallelujah. Sino tayo? Sino tayo mga kapatid para pahalagahan ng Diyos? Lord, sino ako para mahalin mo? Kung tutuusin, kaya namang gumawa ng Diyos ng panibagong sangkatauhan. Tama? Pero bakit hindi niya hinayaan na tayo mapahamak? Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig at mahabagin at mabiyaya at nais kang pagpalain ngayon ng Panginoon. Amen. The instruction of the Lord through Peter, everybody say, repent. Repent. Ayan. Sabi doon, at sila'y nagsisi, nagpabautismo, at nadagdagan ng mga alagad. Ilan po yung nadagdag? 3,000 sa araw na iyon. Amen. Grabe, no? Ang daming tao na nagsisi ng araw na iyon sa isang preaching lang. Yes. Hallelujah. Why? Not because of Peter, instrumento lang si Peter, it is because of the Holy Spirit that overflows in the life of Peter. Kaya kapatid, kapag ang Holy Spirit nag-uumapaw sa iyo, maraming maliligtas sa mga mahal mo sa buhay. Amen. Maraming makakakilala sa Diyos. Maraming mapagpapala. Maraming tunay na makakapagbalik loob sa Diyos. Kung hahayaan mo lang na ang Diyos ang masunod sa buhay mo. Amen. Hallelujah. Ibig sabihin ng repent, mga kapatid, it is to turn away from sin and toward God. Pag sinabing turn away, layo ka na doon. Alam niyo po ba isa sa mga strategy ng Bible? Yung ginawa ni Joseph the Dreamer? Yes. Tumakas ka. Amen! Yes. Sabi rin sa Old Testament, mula sa Old Testament hanggang sa New Testament, yun pa rin yung strategy. No? Sabihin mo, ibulong mo sa kapatid mo yung strategy. Lumayo ka sa kasalanan. Strategy yun eh. Sabi sa New Testament, flee from youthful lust. No? Sa mga pina ng laman. Layuan mo yan. Ano po ba yung suggestion? Yun po ay utos. At yun ang isang Amen. strategy ng Bible. Hallelujah. Nakita niyo yung strategy ni Joseph? Di ba? Si Joseph talagang ilang beses po siya inakit ng asawa ni Potiphar. Nung panahon ni Joseph. I think, kung ako nagkakamali, 3 eh. O higit pa kaya. Ano? No, talagang si Joseph, siniseduce niya, inaakit si Joseph. No? Kasi si Joseph talagang matipuno, maayos, di ba? Kawal na talagang warrior siya no? Hallelujah. Na talagang disiplinado. No? Talagang maganda lalaki si Joseph eh. Tingin kayo sa harap. Parang ganyan. Pero, hindi eksakto. Parang ganun lang yung pagkaka-define sa Bible. No? Kidding aside mga kapatid, napakahalaga ng paglayo sa kasalanan Amen. Hallelujah. na ginawa ni Joseph. Pero pinagpintangan pa rin siya, no? Yes. Na siya ay rapist. Yes. Anong sabi doon? Lagi mababanggit doon sa talata na iyon, sa buhay ni Joseph, Joseph is with God. Amen. He is with God. Nung nandoon siya sa kadiliman ng kulungan, si Joseph, he is with God. Joseph was with God. Amen? Kahit anong sitwasyon mo,
God's presence can be activated in your life. Amen. Hallelujah. Kahit anong sitwasyon ng buhay mo. Kahit sa madilim pa yan. Hallelujah. No? Na kung anong bagay o kung anong sitwasyon, kaya kang katagpuin ng Diyos. Amen. Hallelujah. Amen. That's why repentance is a lifestyle. Everybody say, repentance is a lifestyle. Repentance is a Ayan. lifestyle. Buhay na natin yan, mga kapatid. Buhay na natin na sa tuwing panalangin, Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan. Amen. Hallelujah. Lagi niyo bang kasama sa panalangin niyo? O puro Yes. hiling kayo? Repentance. Ang totoo pong esensya ng panalangin, bukod sa pagpapasalamat, ay yung paghingi ng tawad, Amen. confession Amen. Amen. sa lahat ng iyong nagawang kasalanan. Amen. Ang sabi po sa 1 John 1:9, if we confess our sins unto God, He is faithful and just to forgive our Amen. sins. Hallelujah. Mabiyaya po ang ating Diyos. Mahabagin siya. Kung iyong aaminin lang, sabi mo sa katabi mo, umamin ka na kasi. Umamin ka kasi. Hallelujah. Problema, hindi na amin eh. Kaya hindi nakakatanggap ng kaluwagan sa loob, hindi nakakatanggap ng overflow of Holy Spirit, hindi nagko-confess. Dinideny mo pa, in denial ka, na hindi naman ako yung gumawa na, hindi naman ako yung dahilan, bakit gano'n eh? Siya yun eh. Nagtuturo ka pa. Pero ang kondisyon is doon, sabi doon, if we, kahit sa King James natin basahin natin yan, 1 John 1:9, if, pag sinabing if, ano yung Tagalog ng if? If ang patawad mo, hindi yun yun. Kung, sabi doon, if we confess our, ayan, He is He is faithful. faithful. Sino yung faithful? Kahit hindi ka tapat, tapat ang Diyos, kapatid. Amen. He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Isipin mo, ang Diyos ang naglilinis. Amen. Ang Diyos ang nagpapatawad. At kapag malinis yan, ang Holy Spirit malayang makakakilos sa iyong buhay. Amen. At kapag malayang makakakilos ang Holy Spirit, maraming himalang pwedeng maganap sa buhay mo. Yung mga akala mo wala ng pag-asa na tao, hindi makakakilala sa Diyos, makikita mo naliligtas. Amen. Hallelujah. Dahil lang yun sa pag-confess mo sa Lord. Amen. No? Kaya overflow, mga kapatid eh. Turn away from your sin and toward God. Alam niyo po, ang bansang Pilipinas, naniniwala tayo, mayroon pa rin pag-asa. Yes. Dahil may buhay na Diyos. Kahit maraming kadiliman ang lumalaganap sa ating gobyerno, no? Sa ating kapaligiran, huwag nating kalilimutan, may Diyos tayo na maaasahan. Amen. May Diyos tayo na nakakakita. Ang ating role bilang tayo mga anak ng Diyos, huwag kang tumigil. Ipanalangin ang iyong bansa, ang iyong mga leaders. Huwag kang tumigil, no? Na magsumamo sa Diyos. Darating ang panahon, aani ka dahil sa iyong panalangin. Amen. Hallelujah. Amen. Alam niyo po, maraming nagpatotoo na ganyan eh. Ilang taon nang pinanalangin yung anak? Di ba? Meron pa nga 20 years eh. Yes. Sipin mo yun, hindi huminto yung magulang Amen. sa panalangin. Hallelujah. No? Bakit? Kapag kumatok ka pa sa pinto ng isang beses, bubukas na. Minsan. Minsan, yes. Kadalasan, hindi. Ganun din po sa panalangin. Hanggat hindi bumubukas ang pintuan ng langit, huwag kang titigil. Amen. Hallelujah. Amen po. Yun ang challenge ng prayer. Amen. Kasi tayo, sumusuko agad tayo eh. Ang gusto natin, isang prayer lang, dapat Lord, sagot ka na ha. Dapat Lord, bukas agad yung langit. No? At ulitin ko mga kapatid, hindi naman po masamang request ng prayer. Yes. Hindi po masama yun. Pero tinuturuan tayo ng Biblia na ikaw mismo matuto kang kumatok sa pintuan ng langit Hallelujah. para mismo maranasan mo ang breakthrough, ang open heaven. Amen. 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 Hindi naman isang panalangin lang, Lord.
bumukas na ha. Hindi. Tinetesting ng Lord yung Amen. faith mo. Amen. Kung hanggang saan ka magtitiwala sa Kanya. Yes. No? Hallelujah. Naalala ko po, nung ako'y naghahanap ng trabaho, 11 years ago. 11 years na po kasi ako sa trabaho. Ang dami ko pong kinatok. Lahat sarado. Sino dito nakaranas ng ganun? Amen. Ang daming mo ng katok. Diba? Hanap ka ng hanap. Prinsipyo ng Bible, ask and it shall be given. Seek and you shall find. Knock on the door and it shall be. Open. Ibig sabihin, huwag kang susuko hanggang di mo bumukas. Amen. Hallelujah. At nung bumukas na, I think sa ikapito o ikawalong beses ko ng katok, bumukas na yung opportunity. At yun po ang trabaho ko, 11 years na po ngayon. Amen. At ako po ay tuloy-tuloy na na-promote. Amen. Nakakuha po kami ng bahay ng aking asawa. Kinasal po kami ng maayos ng aking asawa. Nabubuhay po ang aking mga anak ng matino, matiwasay. Dahil sa panalangin na hindi tumigil. Dahil sa mga panalangin ng mga tao na nagmamahal sa akin. Dahil sa pamilya ko. Dahil sa pamilya ng DOCGM. At hanggang ngayon, hindi tumitigil ang pagpapala ng Diyos sa buhay ko. Ganyan po ang nararanasan ng panalangin. Hindi ka susuko. Huwag kang sumuko sa problema. Isuko mo yan lahat sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen? So, yung mga past life, mga kapatid, papakita sa iyo ng Panginoon kung bakit mo naranasan yung mga yon. Dahil gagamitin mo yon sa panahon ngayon upang akayin rin ng iba patungo sa pagsisisi at sa kaligtasan. Amen. That's why they have this public declaration. Everybody say baptism. Baptism. Itong baptism na ito, utos dito ng Panginoon. No? Na kung ikaw ay tumanggap sa Panginoong Jesus, nagsisi at tunay na siya ngayon ang iyong hari, dapat kang magpabautismo. Amen? Sa pangalan ng Panginoong Jesus. And it is written on our Great Commission, no, na go ye and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have taught you. And lo, ako'y isa sa inyo hanggang sa katapusan ng panahon. Amen. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Amen po. Yun ang pangako ng Panginoon eh. That's why, kung totoong ikaw ay tumanggap sa Panginoon, sino pipigil sa iyo para ipagpalandakan sa publiko na ikaw ngayon ay na kay Kristo? Yun po ang sinisimbolo ng bautismo. Nung ikaw ay inilubog sa tubig, no? 100% totally immersed. Amen? Ikaw ngayon ang nakipag-isa sa kamatayan ng sakripisyo ng Panginoon Amen. dahil sa ating mga kasalanan. At nung ikaw ay inahaon sa tubig, simbolo na yon ng bagong buhay, open heaven, no? Surely goodness and mercy shall follow you all the days of your life, and you shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Yun po ang simbolo ng bautismo. Yun po ang totoong bautismo. Bakit, Pastor? May peke bang bautismo? Meron. Hindi na po natin babanggitin kung ano yun. Pero sa Biblia, ang totoong bautismo sa pamamagitan ng pananampalataya at tunay na symbolizing you're totally immersed. No? Doon naman, meron naman po yung sa mga may nagpatotoo, parang 90 years old na ata yun. No? Nakakilala sa Panginoon. Grabe, no? It's never too late. No? 80 plus or 90 years old. At sinabi niya doon sa pastor, Pastor, gusto ko pong magpabautismo. No? Pero syempre, naka-wheelchair na siya. Ang ginawa, syempre, totally wet pa rin naman. Hindi naman inilubog, pero talagang totally buhos. Amen? Ganun po yun. Kasi gusto niya ma-publicize, maging viral, na ako ngayon ay disipulo na, bago ng nilalang, at ako ngayon ay nasa kingdom of God na, ako ngayon ay na kay Kristo na, hindi ko na babalikan yung dati. Yung mga sinuka ko dati, hindi ko na babalikan yun. Dahil meron ng hapag sa aking harapan, inihanda ng Panginoon. Hallelujah. Amen po, mga kapatid. So, napakahalaga ng repentance, napakahalaga ng public declaration, huwag mong ikahiya ang Panginoon. I-share mo yan.
nang sa gayon yung iba rin ay makakilala maging bahagi ng kaharian ng Diyos. Yes. And then, 3,000 people were baptized, ang sabi doon sa binasa natin, and they received the Holy Spirit. No? Accept the gift. Everybody say gift. Sabi mo sa katabi mo, palaging may regalo ang Diyos. Kahit hindi Pasko, kahit hindi birthday mo, araw-araw, regalo yan mula sa Panginoon. Amen. Amen. Accept the gift of God's indwelling presence in your life. That is the Holy Spirit. At ang Diyos ang tuloy-tuloy na nagdadagdag sa mga naliligtas. Amen? Hindi, alam niyo po kung paano paraan ng Panginoon, ganun pa rin po. Prayer. At sa mga dito, sa ating lahat, mga kapatid, hindi dahil bukas magbe-break na yung fast, pwedeng sa sarili nyo, ituloy nyo lang. Amen. Mas lalo nyong mararanasan Yes. ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen? Kung meron na kayong routine na ganoon, di ba? Yes. Lalo na ako po ay nakakaramdam na naman ng excitement kasi talagang na-activate na yung simbalay. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Ibig sabihin ng simbalay, yung mga pamilya, di ba? Inuuna yung panalangin, meaning inuuna yung presensya ng Diyos, pinapapasok yung presensya ng Diyos. Yung mga nagpapa-Bible study, no? Doon sa London meron tayo. Amen. Ibig sabihin, wini-welcome yung salita ng Diyos. At kapag welcome ang salita ng Diyos sa bawat tahanan at panalangin, maglalayasan ang lahat ng sumpa at masasamang espiritu. Amen. Whew. I'm preaching myself happy. Kahit galing akong trabaho at puyat, hindi ako nakakaramdam ng pagod. Amen. Every Sunday, because of the Holy Spirit. Because of the strength, I can do all things through Christ who gives me strength. Ang pinaka punto po noon, kahit sa gitna ng kapaguran, no, sa gitna ng mga bagay na physically nahihirapan ka, God will restore you. God can give you more than enough strength Yes. for you to carry your mission. Amen. Pangalawa, mga kapatid, nakita natin the life of the early church. Ano po ba ang buhay ng mga unang Kristiyano? No? Very powerful. Basahin natin. Verse 42 to 47. Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Amen. Take note of that. Magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Yan ang buhay ng early church. Next. Dahil sa maraming himala, hindi sinabi dahil sa mga 3 himala. Walang sinabing gano'n. Marami. Hallelujah. Dahil sa maraming himala at kababalaghang ginagawa sa pamamagitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghari sa lahat ang takot. Yung mga nasa paligid, parang natakot sila kasi kakaiba eh. Pero anong nangyari? Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay tinuring na para sa lahat. Amen. Sharing of their blessings. Ibig sabihin, open talaga. Yes. Pamilyang ng Diyos. Amen. Ang sabi pa roon, ipinagbili nila ang kanilang ari-arian at nang napagbilhan ay pinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. No? Sa pamilya ng Diyos, kung talagang nag-iibigan, nagtutulungan. No? Kahit yung abot kayang tulong mo, mahalaga yun sa Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Sa verse 46, araw-araw, everybody say every day. Every day. Praise the Lord. Sila'y nagkakatipon. Kailan? Every Sunday lang ba? No. Hallelujah. Araw-araw, sila'y nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay. Talagang nanananghalian sila, may merienda sila, at nagsisharing sila. Sa kanilang mga simbalay, praise the Lord, na masaya at may malinis na kalooban. Andun yung kagalakan talaga pag pamilya ng Diyos, presensya ng Diyos. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila lahat ng mga tao. Nagiging testimony sa komunidad. At bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Hallelujah. Praise the Lord. Hindi po natin kailangan pilitin ng kaligtasan. Yes.
kusa po yung darating sa ating kapaligiran, Amen. sa mga mahal natin sa buhay. Hallelujah. Kung hindi ka titigil sa panalangin, kung hindi ka titigil sa pagtitipon, kung hindi ka titigil sa mga katuruan ng salita ng Diyos na iyong tatanggapin at isa sa buhay, Hallelujah. unti-unti makikita mo, kahit yung mga akala mong tao wala ng pag-asang maligtas, maliligtas. Amen. Glory to God. Napakaraming himala ang nangyari ng panahon na yon. Amen. Yung panahon na ba yon ay noon lang yon, pwedeng mangyari o pwedeng mangyari ngayon? Hanggang ngayon. God is the same yesterday, today, and forever. Glory to God's God. miracle is still active today. Mas lalo na dahil ang banal na Espiritu ay na-release at nanahan sa bawat isa. Amen. Mas lalong maraming magagawang himala ang Panginoon. Amen. Kung ikaw lang ay susunod at handang magpagamit sa Kanya. Amen. Thank you, Lord. Amen? Very powerful ang early church. Why? Lagi kasi silang magkakasama eh. Alam niyo po yung relationship? Kasi, ang nakakalungkot, no? Sa ibang mga churches, parang hindi magkakakilala. Parang walang pansinan sa labas. Ka-church ko ba yan? Diba? Parang, yung kilay nito, kakaiba. Hindi. Sa pamilya ng Diyos, andoon yung connection. Everybody say connection. Connection. Relationship. Amen. No? Hindi yung sa loob ng church, ay, magkakapatid tayo sa labas. Hindi. Hindi ganun yun. Yes. Hindi naman nagbabago yun eh. Amen. Amen? So, nandoon yung relationship ng bawat isa. We care for one another. Nakita nyo, ibinenta nila yung kanilang maaari-arian, yung mga may kaya, di ba? Talagang tinulungan. Di ba? Grabe, miracle, no? At yung mga nangangailangan ng mga counseling, talagang andun yung mga apostol. Nangangailangan ng talagang mga comfort, no, in times of their distress. Amen? Nandoon yung kapatiran. Ang una dapat dadamay sa iyo yung kapatiran. Hindi yung unang mga away sa iyo yung kapatiran. Praise the Lord, wala yun dito. Palapakan natin ang Panginoon. Woo! Amen! Yes. Kaya naging powerful ang early church. Dahil natuto silang magpatawaran sa isa't isa. Dahil natuto silang mag-intindihan. Isipin mo, iba-ibang ano to ha, iba-ibang kultura to ha. Lahi. Dami nun eh. Iba-ibang lahi yun. Iba-iba ugali nun. Tama ba? Yes. Iba-iba ugali nun. Inisip ko nga, sumakit kaya ulo ni Apostol Pedro sa kanila? Sabi ko, mapalad ako kasi ang DOCGM talagang mababait. Glory to God. Hallelujah! Praise the Lord! Amen! Para kayo maniwala ng katabi mo. Sige, pumalakpak yung naniniwala. Isipin nyo to, yung itsurang to, may sakit sa ulo ba? Wala eh. Kasi nagtutulungan tayo eh. Amen. Bawat sa nagsusuportahan tayo. That's why the early church is powerful. That's why the early church receives many miracles because they are united Amen. in prayer. Nakikita nyo ang significance ng prayer. No, constant prayer unites them kahit iba-ibang ugali nila. Kapag nagkaisa na sila sa panalangin, wala nang usapan ng ugali, basta manalangin tayo kay Kristo tayo. Amen! Hallelujah! Ganun po yun eh. No indifference. Because prayer is the avenue. Daraanan ng Holy Spirit yan. Kaya prepare ye the way of the Lord. Lagi kang manalangin sa lahat ng pagkakataon. Nang sa gayon, lagi pong mag-unite ang kapatiran, ang pamilya ng Diyos. At kung gusto nyo pong mag-unite ang inyong pamilya, lagi nyo pong gawin yung simbalay, yung panalangin. Amen. Glory to God. Papasukin nyo ang salita ng Diyos, hayaan nyo ang salita ng Diyos na laging ideklara sa loob ng bahay nyo, hayaan nyo ang pasasalamat at papuri sa Panginoon, marinig mula sa loob ng bahay nyo, Amen. at darating ang time, mga kapatid, makikita mo ang kamay ng Panginoon Amen. kumikilos sa buong pamilya nyo. Ayun. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Huwag ka nang susuko sa panalangin. Yes. No? Pag sinabi, Pastor, paano ba manalangin? Ang Holy Spirit na magtuturo sa iyo. Meron tayong kahinaan. Ang kalakasan natin ng Holy Spirit. Kung ano ang ilagay sa puso mo, no? Kung pasasalamat man yan, confession man yan, supplication man yan, let your request be made known unto God. Amen? Amen. Yun ang prayer.
Basta, communication sa Panginoon. Kung ano yung nasa loobin mo, isabi mo sa Panginoon, ihayag mo sa Panginoon. Ipagkatiwala mo sa Panginoon. Yung nagagawa mong kasalanan ngayon, kayang wasakin yun ng Panginoon, ibigay mo sa Panginoon, idalangin mo sa Panginoon. Yung sama ng ugali mo, idalangin mo sa Panginoon. Yes. Hallelujah. No? Huwag mong sabihin, Lord, tamaan mo siya ng kidlat, ang sama niya. Sana kainin ka na ng lupa. Hindi ganun ang panalangin. Yes. Amen? Isipin mo, kapatid, in-example ng Panginoon, tayo'y minahal ng Diyos kahit tayo'y masasama. Tama! Amen. Gayon din, yung tunay na katanggap ng pag-ibig ng Diyos, kahit hindi ka ibig-ibig, magagawa niyang ibigin. Amen. Magagawa niyang intindihin. No? Because sabi ni Lord, at sabi rin ni Stephen, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Amen? Jesus loves us. No? Kaya itong early church, it concludes by describing the lifestyle. Everybody say lifestyle. Ano yung lifestyle ng mga Kristiyano noon? Nagkakatipon, di ba? Nagsisharing ng pagkain. Yung hindi nagdadamutan. Yes. Tingnan mo yung katabi mo, kung ano. Hindi, mabiyaya yan. Amen? So, ganun eh. Di ba, yung halimbawa, youth camp, di ba, meron kang masarap na pagkain, tinago mo sa banig. Di ba, kasi ayaw mo i-share. Hindi ganun, di ba? Kapag may gathering, masarap ka pa naman magluto, i-share mo yun eh. Bakit? It's a gesture, it's an action that you have received the love and faithfulness and blessings of God to you. Kaya nag-uumapaw, overflow eh. Nagiging pagpapala ka sa iba. Na kahit yung iba, hindi nagpasalamat sa iyo, okay lang. Kasi sobrang sarap ng binigay mong pagkain. No? It's not about the recognition of people. It's all about the glory of the Lord. Amen. No? Kaya sabi yung turo ng mga apostol, learning the truths about Jesus. The examples of Jesus. Araw-araw nagkakatipon sila. Kaya nga sabi ko sa iyo, kapatid, kung wala ka sa linggo, marami naman tayong mga araw na nagkakatipon. Tama? Yan, may Bible study tayo. Punta ka. No? Kung alam mo naman, ina-announce naman yan sa group chat natin, di ba? Napakahalaga noon. Prayer meeting. Grabe, ang dami pong himalang nangyayari sa prayer meeting. Sa mga simbalay na ginagawa sa bahay nyo, marami. Gagawing himala ang Panginoon. Kasi mismo, I'm a living proof. No? Na naranasan ko po yun. Yung himalang mga ginawa ng Panginoon. Sa akin, sa pamilya ko, sa mga kapatiran dito, we all know prayer is the weapon for our breakthrough. Amen? So kaya, learning the truths about Jesus Christ, no? Huwag tayong makinig sa sabi-sabi. Dapat matuto tayo sa katotohanan. Sapagkat kapag alam mo yung katotohanan, hindi ka madadaya at ikaw ay mabubuhay ng malaya. Sabi nga, you shall know the truth and the truth shall set you free. Hindi ka magiging alipin. Magiging malaya ka kasama ang Panginoon sa pamumuhay mo sa mundo. Ibig ko pong sabihin ng malaya, hindi yung malaya kang magkasala, ha? Hindi. Malaya ka sa mga inilaan ng Diyos sa buhay mo na iyong makamtan, ma-enjoy at maibahagi sa iba. Amen? So, fellowship. Everybody say fellowship. Yan. Ano ibig sabihin nun? Deep communal life in unity. Kaya mahalaga yung fellowship eh. Diba? So sa fellowship, doon natin sinasabi yung mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Amen. Kasi dapat ang tanong mo kay kapatid, how can I pray for you? No, hindi mo tatanungin, Mare, anong latest? Hindi ganun ha. Sasabihin mo, kapatid, paano kitang maipapanalangin? Tama po ba? Ayan. So, deep communal life and unity. No, huwag tayo magtaguan, magsiguratuhan ng problema. Ipanalangin natin ang isa't isa. At yung mga napagsabihan naman ng problema, huwag natin i-post sa Facebook. Ipakalat. No? Yun dun lang, oh. Yes. Amen? Ibig sabihin, tayo makikita talaga nagbubuhatan Amen. ng bigati. At ano pa yung ginagawa nila? Masarap ang fellowship kapag merong kainan. Breaking of bread. No?
Siguro po, na ulit-ulit ko na sa inyo, no? Isa po sa dahilan kung bakit ako naging Christian ay merienda. Ginamit ng Diyos ang merienda para maging Christian si Pastor D. Praise the Lord! Amen? Tama po ba? Amen! Bakit? Kasi po, hindi lang yan about sa pagkain. Kapag mayroon pong breaking of bread, there's a bond. Yes. Nakikita niyo yun? Amen. There's a bond between us. The relationship is growing because we share the same food. Amen. Sino po naniniwala yun ang kalooban ng Diyos? Amen? Amen. No? Hindi yung tayo ay tatapunan. Kaya nga, every now and then, di ba? Meron tayong kainan eh. Yes. No? Talagang nag-fasting lang kasi tayo nitong mga karang araw, kaya medyo, di ba? Siyempre kapatid, tigilan mo yan. Diba? Diba? Huwag ka munang maglelechon. Tukurutin kita. Diba? Mag-pray ka, mag-devotion ka. No? Pero pag natapos natin, break of bread, yes. No? Hallelujah. Sa Israel nga po grabe eh. Diba kapag pinagdiriwang nila yung Feast of the Passover, diba? Yung mga Feast of the Unleavened Bread, talagang grateful sila, naghahanda sila. Amen. Amen. Amen? Na kumbaga sa yung tinatawag na feast or fiesta. Ito yung totoong fiesta, yung may fellowship at ang sentro ay si Jesus Christ. Walang ibang pangalan. Amen! Hallelujah! No? Commemorating Jesus through meals and communion. Inaalala mo ang ginawa ng Panginoon. Nakaalala niyo yung Last Supper? Ayan. Binigyan ng tinapay ng Panginoon ang bawat isa. It symbolizes, you are part of me. Sabi ng Panginoon. Amen? Kaso may naghudas eh. No? So, ganoon talaga doon. Huwag kang magtataka kung sakali mang may maghudas na doon sa mga ganoong fellowship. Kasama po talaga yon, no? Pero naniniwala ko sa DOCGM walang ganoon. Amen. Amen. Bakit? Dahil ang bawat isa sa atin ay talagang nagko-cooperate, no? By the help of the Holy Spirit. So, prayer. Kaya mahalaga prayer. Regular communication with the Lord. Yung mga ari-arian ng mga mananampalataya, ibinenta nila. Grabe, no? Ibinenta. Para talagang maging maayos yung kanilang gawain. Amen? Kaya po natutuwa po ako. Hindi po sumasakit ang ulo ko kapag tayo po ay nagbi-meeting at nais po natin mas lalo pang ayusin itong lugar na ito. No? And someday na kung loobin ng Panginoon talaga, mabili natin ito at ma-extend pa natin hanggang dito. May nagpipray niyo ba yung katabi natin? Amen. Sinasabi ng Lord, DOCGM, alam niyo ba wala nang, ang tagal na ng panahon, walang tao dyan? Walang tumitira dyan? Alam niyo po ba, maybe, or it can be, the voice of God telling us, mag-unite kayo in prayer and fasting, darating ang panahon, i-extend ko at mapapasa inyo yan. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. At makikita, sabi doon sa binasa natin, nakikita sa kapaligiran ang pagmamahalan ng mga alagad ni Kristo at marami pa ang naliligtas. Amen. It's not about the recognition. It's not about yung tagumpay na nabili namin ng property na ito. No, that's not the point. The point is, ma-display natin ang glory ng Panginoon sa pagmamahalan natin. Sapagkat inibig tayo, una tayong inibig ng Diyos. Amen. 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 Hallelujah. Yun po yung essence nun. Thank you, Lord. It's not about the material, but the process. Hallelujah. No? Product na lang kasi yung nakikita ng mga tao eh. Pero yung paghihirap, yung iyak, yung panalangin, yung pagsisigasig, hindi nakikita ng mga tao yun. Pero ibubulalas ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaluwalhatian at doon mabubuksan ang mga mata ng mga tao. Amen? Kaya sabi, sa kanilang bahay-bahay. Amen? Sa kanilang bawat bahay nagkakaroon ng gawain, experience favor. Everybody say favor. Favor. Pag winelcome mo ang gawain ng Diyos sa bahay mo, pabor ng Diyos ay nasa iyo. Amen? Alam niyo po ba ang isa sa talagang pagkakaiba ng mga unbelievers? Unbelievers, alam niyo kung ano? Favor. Everybody say favor. Favor. Lagi pong may nakalaan ng pabor ang Diyos. Amen. Sino nakaranas dito nung yung akala mo hindi mo na makukuha yung isang bagay na yun o wala ng pag-asa
Kasi konti yung kakayahan mo, pero dahil sa favor ng Lord, ibinigay. Amen. Palakpakan mo ang Panginoon. Amen. Lord, hindi naman ako graduate eh. Pero bakit ako inilagay mo sa leadership? Amen? Bakit mo ako prinomote sa trabaho at meron ako ngayong 17 mga tao na may pinag-aralan pa sa akin? No? Na may mas titulo pa sa akin, pero ako ang boss nila. Glory to God. Favor. Glory to God. Favor, palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Na sila, matatalino, diplomado, merong mga titulo, pero dahil sa favor ng Panginoon, you're not the tail, you're the head. Amen. Praise the Hallelujah. Lord! Sinabi sa Deuteronomy chapter 28, basahin niyo yung buong chapter na yun. Hindi ka iuhuli ng Panginoon. Amen. Dahil ang favor ng Panginoon ay isa sa iyo. Sa mga anak niya. Amen? Kahit sa tingin mo wala kang kakayahan, Lord, wala naman akong sinabi, pero dahil sa Panginoon, hindi mo naman kailangang magsabi. Si Lord ang magsasabi. Amen. Sa isang salita lamang ng Panginoon, magbubukas ang lahat ng pintuan ng oportunidad. Amen? Ganun makapangyarihan. Sa isang salita lamang ng Panginoon, magkakaroon ng kagalingan. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Pag sinabi ng Panginoon, gagaling ka ngayon, sa sakit mo, gagaling ka ngayon. Amen. Walang magagawa ang kahit sino. Pag sinabi ng Panginoon, para sa iyo yan, binaksan natin, di ba? Para sa iyo yan. Walang aagaw niyan. Yes. Hallelujah. Amen? I am your good shepherd. Walang magnanakaw na makakalagpas sa akin. No? Because para sa iyo yan. Yun ang pangako ng Diyos. Amen. Kaya mahalaga kapatid, tandaan mo yung mga puntos natin. Prayer, pangunahin yan. Amen? Yes. Fellowship, huwag kang absent hanggang maaari. Amen? Breaking of bread fellowship. Yung pagsalusaluhan natin kung ano yung biyaya ng Diyos sa buhay natin, tulungan natin ang isa't isa. Amen. Yung mga walang trabaho, tulungan natin magkatrabaho. Yung mga walang pang-aaral, tulungan natin makapag-aral. Amen. No? Yung mga walang pang-upgrade, tulungan natin magpa-upgrade. No? Huwag kang tumingin sa kakayahan mo dahil pag dinesire mo na tumulong, ang Diyos ang iyong helper. Oh, glory to God. Amen? The favor of the Lord will shine upon you. Basta willing ka na gamitin ka ng Lord bilang blessing sa ibang tao. Thank you, Lord. Sipin mo yun. Si John tsaka si Peter, wala naman silang pera. Sabi niya, silver and gold I have none. Pero, in Jesus' name, Yes. go, walk! At nakalakad niya, na-receive ng taong yun na nasa labas ng templo, yung kagalingan. Kagalingan. Why? Amen. Because the favor of the Lord is there. Amen. Amen. Hallelujah. Amen? Hindi pera ang pinakamahalaga sa lahat, kung hindi presensya ng Amen. Diyos. Thank you, Lord. At si Lord ang magpo-produce, magbibigay ng kaparaanan sa iyo na magkaroon ka para ikaw rin ay maging pagpapala sa iba. Amen. Glory to God. Hallelujah. Amen? Prayer, breaking of bread, no? Sa early church, teaching of the apostles, fellowship, no? And of course, a change of heart. Amen? Breaking of bread at nagkakaroon ng breakthrough. Ano po ang mga ebidensya? Ito na po, no? Mga ebidensya ng isang tao talagang nagsisi at ngayon ay nasa Panginoon. Pangunahin dyan, a change of heart. Amen? Pagbabago ng puso. Dati malisyoso ka, dati laging masama ang iniisip mo sa ibang tao, ngayon iba na. Kahit yung masamang tao, nakikitaan mo ng mabuti. Grabe, no? Sino dito yung nakaranas ng gano'n? Parang, hindi ka na nagiging judgmental na nakikita mo, wow, kailangan niya si Jesus. Amen? Ganun na yung paningin mo sa mga masasamang tao eh. Kailangan nila si Jesus. Amen? Hindi mo na sila i-judge, no? Na impyerno kayo, huwag kayong lumapit sa akin mga madudumi. Hindi ganun. No? Ang change of heart mo na ngayon, they really need the Lord. No? Meron ka ng burden, Lord, pinagpipray mo na siya, di ba? May pinakita sa iyong tao, may pinakita sa iyong pamilya,
may pinakita sa yung kaibigan mo, kaklase mo, o kung sino man yan, kakilala mo, no? They need Jesus. Amen? Nagkaroon ng change of heart, iba na ang pananaw mo. A genuine repentance is a change of heart that leads to a change in the direction of life. Iba na ang direction mo ngayon. Amen? Hindi ka na tumatandang paurong. Amen? Meron ka na ngayong overflow of the Holy Spirit at nakakalakad ka sa pagtubay at gawin niya. Next, sorrow over sin. Ano ibig sabihin ng taong nagsisi? Ang taong nagsisi talaga, yung nararamdaman niya sa kasalanan ay kalungkutan. Amen? Kapag merong isang tao nakikita mo nagkakasala, ano nararamdaman mo? Ang taong tunay na nagsisi, nalulungkot siya. Amen? Nalulungkot siya in humility over the sin of other people. Bakit ka nalulungkot? Dahil alam mo kapahamakan ang resulta noon. So kaya hindi ka titigil sa panalangin. Next, a return to God. Everybody say return to God. Repentant person returns to walking in the ways of God. Sa paraan na ng Panginoon. Next, making amends. No? Ang tao totoong nagsisi, he makes amends for their wrongdoings. Yung bumabawi. Amen? Yung talagang pinapatunayan mo na hindi ka na ganon. Amen? You make amends. No? For example, yung isang magnanakaw, returns. Yung kanilang ninakaw. Naalala niyo si Zacchaeus? Di ba pumasok si Lord sa kanyang bahay? At sabi ni Zacchaeus, Lord, yung lahat ng ninakaw ko, talaga pinagsisisihan ko na. Ibabalik ko yon ng makailang beses pa. Amen? So nakita mo si Zacchaeus talagang nagsisi na eh. Amen. Kasi binalik, no, yung kanyang mga nakuha, no. So talagang nagsisi, merong making amends, no. At yung halimbawa ay sinungaling, ngayon ay nagsasabi na ng totoo. Hallelujah. Amen? Ganun yung mga taong nagsisi eh. Na merong conviction of the Holy Spirit. Ayoko na magsinungaling. Nasabihin mo na yung totoo. Amen? So, ayun. Ebidensya yun. Lima, accepting consequences. Hindi mo sinisisi ang ibang tao sa consequences na ginawa mo. Amen? So, ibig sabihin, a repentant person accepts the consequences of their actions. Next, number 6, changing behavior. A repentant person changes their behavior. Nagbabago yung ugali. No? Na yung dati talagang mapanlait, ngayon konti na lang lumalabas ng konti-konti, tapos nagiging ano na siya, iba na yung words niya. Yes. No? Dati, lagi niya nakikita kang pangit nun. Diba? Parang walang kwenta yun. Pero nung nag-change of heart na, nagsisi ka na, Lord, salamat sa buhay nun. Amen? Dahil kung hindi dahil sa Kanya, hindi mabubuksan yung aking kaisipan Amen. Glory to God. ng kagandahan ng mga pagpapala mo. Amen? So nakikita mo na yung mga magagandang bagay sa mga pangit na sitwasyon. Amen? Changing behavior, at ito pa, isang ebidensya. No? Yung changing behavior, yung ugali, nag-iiba, at yung action, nakikita yung bunga, nag-iiba yung mindset. Amen? Amen. Dati puro ka negatibo, paano na to? Wala nang pira. Wala yung sura. Wala yung bugas. Paano na? Negative ka, no? Talaga panic ka agad. No? Pero, nung na-change of heart ka, wow, salig sa Ginoo. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Amen? Natuto ka ng magtiwala sa Diyos. Amen. Ito pa isang ebidensya. Naging mapagbigay ka na. No? Being honest, hindi nasama dyan, no? Being generous. Ang isang taong nagsisi ng totoo ay mapagbigay na siya. Hindi niya naisipin, uy, lugi ako dun ah. Dapat akin yun ah. Hindi, dapat ano. Hindi. Kasi ang mindset mo na ngayon, hindi na uubusan ng supply ang Diyos ko. Amen. Kahit pag nakawan mo pa ako, hindi ako mauubos. Amen. Kaya patuloy kang nagbibigay. Glory to
Amen? Yun ang isang nagsisi na tao. Being honest. A repentant person is honest with their finances. Amen? Lalo na sa stewardship. Honest ka talaga. No? Kasi nag-repent ka na eh. Being content. A repentant person is content kung ano yung meron ka. Amen? Ito, lilinawin ko lang mga kapatid hindi ibig sabihin na kontento ka, hindi ka na mag-upgrade. Hindi yun. Ang ibig sabihin ng Panginoon, makontento ka kung ano yung season, yung now word, yung current word na binibigay sa iyo ng Panginoon, makontenta ka muna dun sa isang season na yon. Katulad ni David, for example, si David, pinamahalaan niya ang Judah. Napakaraming taon, kontento siya doon. Kasi hindi siya yung talagang ambisyoso na agad buong Israel. South, North, West, di ba? Sa akin yan. Hindi. Kontento kung ano ang season mo ngayon. Kontento ka kung anong meron ka. At kapag next level season na, i-upgrade ka na ng Panginoon, makontento ka ulit doon. Amen? Ganun lang naman yan eh. Level by level by level. Kung anong meron ka sa panahon ngayon, makontento ka, pagyamanin mo, ingatan mo yung mga biyaya ng Panginoon, at darating ang araw, mag-shift yung season, at andoon yung pagpapala ulit ng Panginoon, makontento ka ulit doon. Amen? Yes. Ganun po yun. So, ganun po yun. Halimbawa, season DOCGM, no? 14 years na ang DOCGM, di ba? Meron ng mga sariling kagamitan na maaayos, di ba? Na dati-dati, ang ginagamit namin, Manila paper. Hirap na hirap pa sa pagsulat, ang pangit ng sulat ko. Di ba? Tapos, instrument, isang gitara lang, may butas pa. Di ba? Pero ang mahalaga, gawain ng Panginoon. Amen. Amen? So, yung season na yun, makontento ka doon. Hanggang doon lang yung season eh. Diba? 2011, 2012, andun yung season mo. Pero ang Diyos hindi papayag na manatili ka doon. No? Ang gusto ng Panginoon, makita na mag-upgrade at magkaroon ng full potential ang iyong buhay at gayon din dito sa DOCGM. No? Kaya nga, kung loobin ng Panginoon, talagang magkakaisa tayo. Merong isang pastor, nagpatotoo no? Konti lang sila katulad natin sa Quezon, sa Infanta, Quezon. Alam nyo yung kanilang fund sa loob ng isang taon? 2 million pesos. Yes. Bakit? Ginawa nila yung ginawa ng early church. Nag-prompt ang Holy Spirit, ibenta yung ganyan, ibenta yung ganito, ilagay sa church para maraming mga programa ang church maabot, ma-reach out ng mga tao. Amen. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Isipin mo, 40 o 50 tao sa isang taon ang ibinuhos ng Lord sa kanila 2 million. Bakit po? Miracles happens in the early church and it can happen today. It can happen to DOCGM. We declare and decree it can happen when we are united. Amen. Glory to God. Amen? Kaya bang i-upgrade ng Diyos ang buhay ng bawat isa dito? Amen. Kapatid, alam mo na ang sinyales pag in-upgrade ka ng Panginoon, may purpose yun at ang pangunahang purpose nun, magtanim ka sa kaharian ng Diyos. Amen. Amen? Amen. So they are being content, being generous, granting space to heal. Nagkaroon ng healing, miracles. Bakit? It's all because of pagsisisi, repentance, prayer, and helping one another. Amen. Grabe po, kapag ganun ang ginawa natin mga kapatid, mas marami pa tayong mararanasan na pagpapala ng Panginoon. Not just the outlook or material, but from the inside out. Amen? So, magkaroon ng healing, yung mga magkakaaway dati, nagbati-bati na. Yes. Hallelujah. Hindi mo yung katabi mo. Kaaway mo ba yung dati? Bati na kayo, ha? Nagkaroon ng restoration eh. Nagkaroon ng healing. Bakit? Holy Spirit. Amen? Normal naman yun sa pamilya eh, di ba? Hindi pagkakaintindihan, parang, di ba, argument, okay lang yung discussion. Normal yun because that's part of growth. Yes. No? Pero sabi ng Panginoon, maging sentro natin ng Panginoon sa Kristo, sentro ng pag-ibig at ang banal na Espiritu ang mamuna. Amen. Last, mga kapatid, last na. No? Sino dito kapag sinasabi ni Pastor, last na, excited? Sino dito yung nagsasabi, sige Pastor, ituloy mo pa yan? Yes. Amen. Parang ayaw yung gusto. Sige nga, pumalakpak yung gusto mong pang ituloy ko.
Last na to, mga kapatid. Being outstruck by Forgiveness. forgiveness. Alam niyo po, kapag nag-release tayo ng forgiveness sa mga taong nanakit sa atin, nanira sa atin, grabe. Ang laya ng Holy Spirit. Amen. Glory to God. Alam niyo yung forgiveness, it's giving for give. It's part of giving. Amen. Amen. Sino dito naniniwala na kapag ikaw ay nag-forgive, naghahandog ka sa Diyos? Whew! What a revelation. Amen. Kapag ikaw ay nagpapatawad, sabi, patatawarin ka rin ng Diyos. Di ba? Pagpapala yun eh. A repentant person is outstruck by forgiveness. Kaya naman mga kapatid, tuloy-tuloy tayo sa kilos ng Panginoon. Tuloy-tuloy ang ating panalangin para tuloy-tuloy tayong palarin. Magpasensyahan tayo, patawaran tayo, mag-unawaan tayo, magdalanginan tayo, magtulungan tayo. Huwag nating kaligtaan ng pagtitipon, huwag nating pabayaan ang gawain ng Panginoon. Unahin natin ang pinakamahalaga, ang bagay ng kaharian ng Diyos. At maging lifestyle natin ang pagsisisi. Amen. Glory to This is a call of repentance. Tayong lahat po ay tumayo mga kapatid. Hallelujah.